si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Narito na mga headlines para sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Pangulong Marcos nasa Germany na para sa kanyang 3-day working visit. Ronda Pilipinas. Mga dagdag na benepisyo katapat ng dagdag premium, muling tiniyak ng PhilHealth. Ronda Pilipinas. Pilipinas, target ng DOT na gawing tourism powerhouse sa Asia. Ronda Pilipinas. Balita sa ibayong dagat, 5 skier ba to? Natagpo ang patay sa Swiss Alps. Diyan po sa may Switzerland. Ronda Pilipinas. Showbiz, video ni Rio Locsin na iyak ng iyak. Naku, nakita ko to. Nag-viral. Ronda Pilipinas. At balitang sports, UST Growling Tigers tinapos na ang kampanya ng Enduran Colleges Titans sa Pinoy Liga Next Month Cup. Ronda Pilipinas. At mamaya, pagkain ng bubble gum, nakakatalino daw. Mamaya, let's prove it. Ronda Pilipinas. Benenta ng asawa ang donated property ng yumaong asawa. Nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Yon! Ang sabi ho ng MMDA, tuloy na ang pagbabawal ng mga e-bikes at mga e-trikes sa mga national road. Kasi sabi daw ng MMDA, nagiging cause ng maraming aksidente. Ang sabi ng mga grupo ng mga e-bike, marami? Mas maraming kotse. Mas maraming tricycle. Saka mga motor ang nagiging cause ng aksidente, mas marami kaysa sa amin. Ayan ang ba sinasabi ko Oo. Hindi pa pwede magkasundo na lang yan at para hindi na sila, bigyan na lang ng rule para hindi ma-stop o matigil yung kanilang mga hanap buhay. May mga hanap buhay din kasi yan dapat maging maganda yung pag-uusap. Alam ko, nag-usap na itong mga ito kahapon Pero tama naman yung sinabi ng grupo ng mga e-trikes at sa mga e-bikes. Mas marami pa rin kotse at saka motor. Ay, nako. Magandang araw, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Live na po tayo sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. Naka-live din po tayo sa DWIZ News FM sa lahat ng regional stations. And of course, sa Radyo Ronda at sa lahat ng mga ginagawang radyo ang kanilang mga TV. Naka-live din tayo sa Aliw Channel 23. Magandang araw, Pilipinas. Ako ang iyong magiging tagapag-balita. Ako si Dennis. Ako si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Sa ating unang balita, ito na ang ating magiging weather. Whether we like it or not, maapektuhan ang northeast monsoon o amihan, o at least may amihan pa rin ang extreme northern Luzon habang patuloy na makakaapekto ang easterly sa natitirang bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, maulap na papawiri na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat, pagkulog dulot ng easterlies ang posibleng maranasan sa Davao Region.
Caraga, Aurora at Quezon. Dahil dito, nagbabala ang pag-asa sa posibleng pagbaha o pagguho ng mga lupa dahil sa katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan. Samantala, ang Cagayan Valley, Cordillera, Administrative Region at Ilocos Region ay magkakaroon ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong mahinang pag-ulan dulot ng amihan. Sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, magkakaroon ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog, dulot ng easterlies o localized thunderstorms. Ronda Pilipinas. Samantala, dumating na po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Brandenburg. Diyan po sa may, yan po kanilang international airport dyan sa may Berlin, Germany, para sa kanyang 3 araw na pagbisita kasama si First Lady Luisa Araneta Marcos. Ganda pala ng pangalan ni Madam. At ang delegasyon ng Pilipinas. Bandang alas 9:49 ng gabi local time, 4:49 ng umaga, sa Maynila nang dumating doon ang aeroplanong sinasakyan ni PBBM. Sinalubong naman ni Pangulong Marcos at ang unang ginang ni Philippine Ambassador to Germany Irene Susan Natividad at ilang piling kawani mula sa Embahada ng Pilipinas sa Berlin. Ang punong ekutibo at kanyang delegasyon ay mananatili ng 3 araw sa Berlin kung saan inaasahang makakaharap niya si German Chancellor Olaf Scholz at tatalakayin ang mga pagsisikap ng pamahalaan ng Pilipinas upang gamitin ang kasanayan ng Alemanya sa renewable energy. Sinabi ni Pangulong Marcos na hinahanap ng Pilipinas ang tulong ng Alemanya para sa mga pagsisikap ng bansa sa energy transition pati na rin sa manufacturing, pangangalagang pangkalusugan, agrikultura, aerospace, innovation and startups, IT, BPM at mineral processing. Samantala, pangungunahan din ng Pangulo ang pagharap sa Filipino community dyan po sa Berlin. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap tayo ng report. Liderato ni Pangulong Marcos sa pinapurian ni U.S. Secretary of Commerce Gina Raimundo. Alamin natin ang report ni Patrol 13 Gilbert Perdes. Gilbert, go! Tumanggap ng papuri si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula kay U.S. Secretary of Commerce Gina Raimundo para sa kanyang mahusay na pamamahala at sa tagumpay nito sa pagpapalago sa ekonomiya ng bansa. Ayon kay Raimundo, sinusuportahan niya ang pamumuno ni PBBM habang tinawag niyang mahusay ang workforce sa Pilipinas. Anya, positibo ang tingin ng mga negosyante sa Amerika. Kabilang daw dito ang Microsoft at UPS sa mga Pilipino manggagawa dahil sa kanilang kakayahan sa pagsasalita ng Ingles. Dahil sa mabilis na pag-unlad at dynamic economy ng Pilipinas, naniniwala si Raimundo na magkakaroon ng malaking interes sa mga negosyanteng Amerikano sa paglalagak ng negosyo sa Pilipinas. Kumpiyansa din si Raimundo na mas lalawak pa ang ugnayan sa negosyo ng Pilipinas at Amerika, kasabay ng pasasalamat kay PBBM sa mga hakbang na ginagawa raw nito upang baguhin ang ekonomiya ng bansa at gawing mas magaan para sa mga investors. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Pangalan niya yung artista dito sa atin? Oh, yun Gina Raimundo. Oh, yung sa atin, Ina Raimundo. Oh, di ba? Si Sabado Nights. Oh, di ba? Samantala, pinaburian ng mga kongresista ang pagdating ng kauna-unahang high-level U.S. Trade and Investment Mission sa Pilipinas na resulta ng patuloy na pagpupunyagi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang dumami ang pamumuhunan sa bansa. Ayon kay Deputy Speaker David J.J. Suarez, mahalaga ang foreign direct investments sa Pilipinas upang dumami ang mapapasukang trabaho at sa pagpapalakas ng ekonomiya. Nataunan niya sa ginagawang pagtalakay ng Kongreso sa panukalang amyendahan ng economic provisions ng konstitusyon ang pagdating ng trade mission ni US President Joe Biden. Ipinunto ni Suarez na ang pagpasok ng FDI ay hindi dahil sa pagiging miyembro ng isang bansa sa ASEAN o sa United Nations, kundi dahil sa inaasahang paglago ng negosyong itatayo roon. Nagpapakita rin ang pagdating ng US Trade Mission ng potensyal na benepisyo na isa ring hakbang upang tugunan ang nangyayari sa West Philippine Sea.
Ronda Pilipinas. Samantala, tinukoy ni Acting Vice President Ray Balenya ng PhilHealth kung saan mapupunta ang dagdag na kontribusyon ng mga miyembro ng PhilHealth sa panayam ng DWIZ. Tiniyak ni Acting VP Balenya na maraming benepisyong makukuha ang mga miyembro ng PhilHealth ngayong taon. Ito po'y pupunta sa lalong pagbuti, paglawak ng ating pong mga health insurance benefits. Senator, last year, sinimulan na po yan ng ating PhilHealth Board. Yung ating dialysis, Senator, ay inakyat yung coverage niyan mula 90 sessions. Ginawa pong 156 sessions. So ngayong taon, Senator, the rest of our healthcare packages po ay tinaas natin by 30%. Ilan lang po yan sa gagawin natin ngayong taon. In the pipeline, napakarami pong mga benefit packages, Senator, na pupuntahan ng contribution ng mga miyembro natin. Nilinaw naman ng PhilHealth official na wala pa silang natatanggap na direktiba mula sa Pangulo hinggil sa pagpapatupad nito ng mas mataas na kontribusyon. Wala pa po kaming natatanggap na directive mula po kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. So nag-aantabay pa po tayo ng kanila pong directive po dito sa issue na ito, Senator. Klaruhin lang po namin sapagkat as we speak now, Senator, ay ini-implement po ng PhilHealth yung ayon po sa nakaschedule sa Universal Healthcare Law. Opo, 5% po ang nakatakda po sa batas. So nanggaling po tayo, Senator, sa 4%. Kaya lalabas meron pong 1% na adjustment. Oo, para yan sa Universal Healthcare Law. Pero nagsabi yata si BBM dati na ayaw niya ng increase sa PhilHealth, no? Paano kaya yun? Paano pag nabito ni ni BBM? Ako, sige, makipagtsikahan tayo sa PhilHealth din sa susunod. Yan ang tinig ni Acting Vice President Ray Balenya ng PhilHealth sa panayam ng DWIZ. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap tayo ng report. Naku, panukalang amendment sa Government Procurement Reform Act. Pinaniniwala ang magiging daan para mabawasan ang katiwalian sa mga proyekto ng gobyerno. Amen! Sana. Alamin muna natin ang report ni Patrol 19 Sally Ortega Bueno. Ate Sally, go! Hallelujah! Sana nga. Sana! Umaasa itong si Senator Sani Angara na mas magiging epektibo ang implementasyon ng mga proyekto ng gobyerno at mababawasan kung hindi man tuluyang masasawata ang katiwalian sa procurement ng mga supplies sa sinusulong niya na pag-amyenda sa Government Procurement Reform Act. Sa gitna ito ng pahayag ng senador na nabusisi nilang mabuti ang mga ipatutupad na pag-amyenda sa sinagawa nilang 3 pagdinig, 10 technical working group meeting at ilang buwang konsultasyon. Para nga doon sa 13 panukala meron dito sa Senate. Sinabi ni Angara na inaasahan nilang mapapaikli ang proseso ng government procurement sa sinusulong nilang pag-amyenda sa batas at maiwasan ang pagsasayang o pag-aasaya ng pondo. Nilinaw naman ni Angara na mga naitatalang wastage ay hindi naman pawang bunsod ng katiwalian kung hindi ang iba ay dahil sa kapalpakan ng ilang government entities at ng procurement process sa kabuuan. Batay sa 2019 World Bank analysis sa Philippine procurement data, natuklasan na kung magpapatupad ng mas maayos na procurement strategies at policies ang bansa, ay makatitipid dito ng 29% ng kabuuang procurement. Kung kukwentahin mula 2014 hanggang 2018, aabot sa 1.2 trillion pesos ang matitipid ng gobyerno. Sinabi ni Angara na alam ng administrasyon na problema sa procurement law kaya priority din ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. itong isinusulong na panukalang amendment sa Government Procurement Reform Act. Ito sa Patrol 19. Ate Sally, yes. Sana mapag-usapan. Yun ngang NFA, budigero na lang. Nakagawa pa ng pera. Nakagawa pa ng pera. Kaya nga. Oo, di ba? Parang ang tagal-tagal na nga yung problema sa NFA, paulit-ulit. So tingnan natin kung anong mangyayari dahil magkakandak na rin ng investigasyon ang Senate Committee on Agriculture headed by Senator Cynthia Villar. Dito nga sa panibagong kontrobersya na kinakaharap ng mga taga-National Food Authority. Ang tanong, dapat ba mag-exist? Dapat ba daw na i-abolish na o i-total revamp
itong National Food Authority. Nakakapagtaka nga, pati yung na-assign na OIC, kasama pala to sa... Correct! Kasama sa sinuspindi yata ng Oo. Office of the Ombudsman. Oo, kasama may pala siya. panibagong administrator. Kaya kay Ay, Secretary, naku, hawa-hawa. si Secretary Laurel siguro, kailangan ng pag-usapan niya kasama si BBM, ano? Totoo. Agriculture yan eh. Diba? Bigas pa yan. Doon sa unang mahigit isang taon ng Pangulo, siya nga muna ang naupo dyan sa DA. Yes. Oo. Parang wala bang kinatatakutan itong mga gumagawa ng ganitong kalokohan, di ba? Paulit-ulit. Malaki kasi ang pondo Yan. dyan sa NFA, dyan sa DA, so talagang dapat nababantayan para maiwasan itong mga ganitong klase ng katiwalian dahil yung kanilang pondo, yan ho ay galing sa bulsa ng taxpayers. Oo, saka ano, no, Ate Sally, yun na nga lang ang trabaho nila, mag-stack na lang di ba? Mag-stack na lang, nakagawa pa ng pera. Oo, nakaisip pa. Ay, grabe naman, sobra naman. Ang laki naman ng kinita nung kanilang, kumita lang ba yung dalawang trader na nabigyan? O meron sila dong cut? May Saka commission dahil... naku, meron akong, total, wala naman masyadong nakakapakinig sa atin. Oo. Ang balita ko, ito'y chismis lang ha. Meron daw silang traders na parang ano na siya, parang kilala na, parang nakaset na, parang ganon. Parang meron na silang, ito, abangan nyo to ha, meron kaming lalabas na ganito, mga ganyan, abangan nyo, parang yan lang yung kausap nila. Oo. Oo, lagi nang naaabisuhan para sila yung mauna. Ang problema, dito sa ibinenta ng palugi ang gobyerno, walang dumaan na bidding, di ba? Correct. Dapat merong bidding, hindi dumaan sa bidding. Oo. Ang problema, Ate Sally, may pumutak. Hindi nabigyan. Buti na. Kaya maganda rin na minsan merong hindi nabibigyan para may pumuputak para matuklasan itong ganitong klase ng irregularity. Ayan. So yan, ating titingnan kung kailan yung investigation ng Senate at kahapon nga nag-privilege speech pa itong si Senator Raffy Tulfo na binira nga niya itong nangyari naman na panibagong kalokohan dyan sa National Food Authority. Samantala ngayon naman namin malalaman kung magtatagumpay si Senator Robin Padilla dun sa kanyang hangarin na maharang yung pag-contempt at posibleng pag-i-issue na ng warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Dahil ngayon yung last day para siya makapangalap ng kinakailangang pirma para ma-reverse yung ginawang pag-contempt kay Pastor Kibuloy ng Committee on Women. Yun. Okay, mula dito sa Senado, back to you. Mula sa Senado, si Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, target ng Department of Tourism na maging susunod na tourism powerhouse sa Asia ang Pilipinas. Itong inihayag ni Tourism Secretary Cristina Frasco sa kanyang pagdalo sa ITB Berlin, ang pinakamalaking tourism fair sa buong mundo sa ginanap na sa Berlin, Germany. Ayon kay Secretary, pagsusumikapan ng kagawaran na maabot ang 7.7 million international arrivals para sa taong 2024 mula sa 4.8 million na inalaitala noong 2023 last year. Para naman maisakatuparan ng adhikain, naniniwala si Secretary Frasco na malaki ang papel ng Paliparan Airport dahil ito niya ang first and last impression ng mga turista. Paano? May daga. Ang dami-daming daga. Kasunod nito ay nagpahayag ng suporta ang opisyal sa pribado ng Ninoy Aquino International Airport matapos na rin ang matagumpay na privatization ng Mactan Cebu International Airport. Ronda Pilipinas. Dagana, may surot pa. Yan. Inaasahang aabot sa 180,000 na mga pasahero ang dadagsa sa Ninoy Aquino International Airport araw-araw ayon kay Manila International Airport Authority Acting General Manager Eric Jones Ines, matapos sa mahigit 50,000 na mga pasahero ang madadagdag sa araw-araw na pasahero na 130,000 para sa Holy Week break. Mas mataas ito kumpara nung nakaraang taon kung saan 20,000 ang nadagdag ng mga pasahero. Makikipagtulungan naman ng MIAA sa Philippine National Police at Metropolitan Manila Development Authority bilang pag-aanda sa Semana Santa at upang matulungan silang pamahalaan ang traffic build-up sa paligid ng Paliparan.
Sinabi pa ni spokesperson Kim Marquez ng Office for Transportation Security, merong mahigit na 1,000 tauhan ang mamamahala dyan po sa NAIA. Samantala, inaasahan naman ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang average ng 7 hanggang 10% na pagtaas ng dadagsang pasahero sa 44 na commercial airports nito. Si Dennis Antenor Jr. Ronda, Pilipinas. Samantala, tanggap tayo ng report. Kalagayan ng serbisyo at supply ng tubig dyan sa bansa. Dito po sa ating bansa, pinasisilip na ng Kamara. Alamin natin ang report ni Patrol 11 Tina Nolasco. Tina! Pinaiimbestigahan ni City of San Jose del Monte, Bulacan Representative Rida Robes sa ubabang kapulungan ng Kongreso ang proseso at resulta ng paghahatid ng serbisyo ng mga water district at mga pribadong kumpanya ng tubig sa bansa. Ito'y sa pamagitan ng inihaing House Resolution 1619 ng mambabatas na layong makapaglatag ng mga hakbang para masiguro ang ligtas, malinis, abot kaya at may inom na tubig para sa publiko. Naniniwala ang kongresista na napapahanahon ito dahil sa epektong dulot ng El Nino o panahon ng tagtuyot na inaasahang higit na mararamdaman sa susunod na buwan. Anya, deserve ng mga Pilipino na magkaroon ng epesyenteng supply ng tubig at hindi dapat ito ipagkait sa mga tao nang dahil sa issue ng supply o ng mataas na singil. Ang kay Robes, kailangang maripaso o palakasin ang mga regulasyon at mabusisi ang implementasyon ng bagong taripa para sa tubig na maituturing anyang insensitive, lalo't bumabangon pa lang ang mga Pilipino mula sa epekto ng pandemyang COVID-19. Bukod pa rito, nakasaad din sa naturang resolusyon na inihain ng mambabatas ang ulat noong 2020 ng Local Water Utilities Administration kung saan makikita na sa mga lungsod sa Pilipinas, ang Baguio ang may pinakamataas na halaga ng tubig, sumunod ang San Jose del Monte, Bulacan, habang sa Metro Manila naman ay mayroon ng nagbabadyang taas singil din sa tubig. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa Impila May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, nagilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Yun! Magandang araw sa lahat ng mga nasa school, pero yung walang klase. At syempre sa lahat ng mga nasa opisina, dahil katatapos lang ng coffee break, nakataas yung paa at pa-bubble gum, pa-bubble gum. Alam nyo ba yung bubble gum na daw yan, na yung inunguya-nguya ninyo, at sa minsan ang inunguya ninyo kinakain, kaya kinunguya natin na bubble gum, ang sabi nila nakakatalino daw yan. Daw. Alamin natin. Let's prove it. Tara! Bago maniwala sa mga claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It. Ano ang flavor ng bubble gum na paborito mo? Mint? Tropical twist? O yung nagkukulay sa dila? Well, alam naman natin na ang bubble gum ay nakakatulong din para sa iyong bad breath. Pero, naniniwala ka bang nakakatalino daw ang bubble gum? Tara, let's prove it! Ayon sa web.colby.edu, napag-alaman na ang chewing gum ay nakakaapekto sa pag-aaral para mas ma-recall ang mga mahalagang impormasyon at makakatulong din ito para gawing gising ang diwa. Dagdag pa sa NIH.gov, ng pagnguya ng chewing gum ay nagpapataas ng alertness level sa absence ng cognitive performance tasks. Kaya naman sa mga estudyante dyan, isama nyo na sa inyong pagre-review ang bubble gum para mas maalala ninyo ang topics na inaral ninyo. Doon pala sa mga ano yun. Sa mga estudyante, nare-recall, mas maraming... Hindi ba kakabagang ka niyan? Nguya ka ng nguya, parang kang kambing. No? Parang kambing. No? Aral ka ng aral, nasa tabi ka tapos nguya ka ng nguya, no? Kasi nakakatulong sa'yo. Kaya pala sa mga, ewan ko lang, ako napupunan nyo sa mga eskwelahan, lalo na yung mga pelikula na papanood natin. Sa lahat ng mga nag-i-exam, karamihan sa kanila, di ba? Meron, yung iba sa kanila nag-chewing gum. Oh. Dapat pala pag nagmi-meeting kami, nag-chewing gum ako. Ano ba yan? Teka muna!
Meron tayong gustong sabihin sa mga sports fanatics diyan, mga kastig. Handa na ba kayo for the next level ng saya sa paborito ninyong esports? Sa Arena Plus, astig sa sports, siguradong magpapabago ng paraan ng inyong pag-enjoy sa mga paborito ninyong laro. Pwede mong i-stream ang mga live games ng local at international sports sa internet at sa inyong mga telepono. Maging up-to-date sa latest score sa libu-libong games worldwide. Kasama dyan ang PBA, NBA, PVL, soccer, yung ibang basketball league, volleyball, boxing at marami pang iba. But that's not all. Kasama sa magbibigay ng saya sa inyong gaming experience, ang official astig endorsers na sina Scottie Thompson at NBA star Jordan Clarkson. Kaya ano pang inaantay ninyo? Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Keep it fun. Game responsibly. Ronda Pilipinas. Tuloy ang mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Mangumusta tayo sa gobyerno dahil marami hong meron tayong mga kababayan na mga magsasaka. Oo, dahil minsan na-interview po natin itong si Asek regarding dun sa mga water pump. Alamin natin kung anong update, ha? Dahil dun sa mga magsasaka na nagreklamo pa rin hanggang ngayon at patuloy, kumusta yung koordinasyon at ilan na yung mga natulungan natin na mga magsasaka ngayong El Nino. Oo, El Nino. Nasa linya po natin ang Task Force El Nino spokesperson si Asek Joey Villarama. Asek, magandang araw po. Magandang umaga, Sir Dennis, at magandang umaga sa inyo mga taga-subaybay. Asek, ano lang, tanong ko lang bago natin pag-usapan yung mga magsasaka na natulungan natin sa El Nino. Yung bang La Nina, kayo rin ba ang naatasan na magsalita regarding this La Nina po? Officially, Sir Dennis, no, wala pa kasing binubuong group regarding La Nina, pero kung ang pagbabasihan po natin ay yung Executive Order number 53, nakalagay po doon na ang efforts po, ang mitigation efforts na gagawin ng Task Force El Nino ay patungkol na rin sa La Nina. So, bagamat ang tawag po ay Task Force El Nino, tinitingnan din po natin yung mitigation efforts at yung preparasyon para sa La Nina kung sakaling dumating na in the second half of the year. Oo, kasi ang sabi ng Pag-asa, parang ilang weeks or months na lang, magsisimula na ang La Nina at nasa maturity level na daw po yung El Nino. So, baka sa ngayon, kilala ko kasi yung presidente. Yung presidente kasi laging nagpapaalala yan na, baka ano ang pwede natin gawin, malapit na yung El Nino, malapit na yung El Nina. Knowing him, ngayon ay napag-uusapan na yung La Nina, Asek. Tama po yan, sir. No? Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paghahanda for both El Nino and La Nina. So, doon sa last weather advisory po ng Pag-asa noong Huwebes last week, sinabi nila na may 55% chance na baka itong El Nino na nararanasan natin ay maging La Nina nga. Pero 55% pa po, hindi pa po natin alam kung magbabago yan based on the scientific models. Pero kung sakaling tumuntong na po tayo dun sa La Nina by June, July, August, or July, August, September, ang magiging immediate impact po niyan ay parang El Nino din. So, kung ngayon po ay nakakatanggap tayo ng less than normal or below normal na rainfall, yung first few months po ng La Nina, kung sakaling maging La Nina na nga yung El Nino, ay ganun din po. So, hindi po yan yung biglaang pagbuhos ng ulan at yung makakaranas tayo ng pagbabaha gaya nung mga nakaraang La Nina year. So, just the same po, yung preparations po for La Nina, kung sakaling pong mag-shift at tawagin po, kailanganin po ng Task Force La Nina, ay ganun din po ang paghahanda na gagawin ng gobyerno. Hindi lamang nung principal agencies na bumubuo ng Task Force El Nino, kundi yung buong gobyerno na rin po. Kasi, Asek, yung pa rin mga kapatid natin na magsasuffer dito rin sa La Nina, kasi malulubog sa tubig yung kanilang mga pananim, no?
Oo, tama po yan. No? So, sa pagkaka-experience, sa pagkakaintindi natin, no, yung kung ano yung nai-experience natin tuwing El Nino ay yung kabaliktaran naman pag La Nina. Actually, mas mahirap po ang magiging problema, lalo na kung magkaroon po ng pagbabaha. So, hindi lang naman mga sakahan, pati po yung mga ordinaryong tao. So, yung preparations po talaga ay maiiba. Pero, yung guarantee o yung minimum po na gagawin is kailangan po sapat po ang pagkain, of course. Tapos yung supply ng tubig na maiinom ay dapat po ay nasa optimal levels po. Pero ang babantayan po natin talaga ay yung evacuation or pre-evacuation efforts po sakali po talagang bumuhos ang napakalakas na ulan at saka po yung magbaha, lalo na dun sa mga flood-prone provinces ng ating bansa. Oo, kasi ang magiging unang-una, magiging problema dyan, Asek, ganun pa rin, pondo pa rin. Opo. Pero kung yun nga po, Sir Dennis, kung ang pagbabasihan po natin yung executive order na bumubuo sa task force El Nino, yung magiging ganun din po siguro ang pattern, yung pagkukunan po ng pondo para po sa mitigation, prevention at saka intervention measures ay manggagaling po sa principal agencies, sa pondo ng principal agencies. Pero po, kung kailangan po ng additional disaster fund, wag naman po sanang humantong sa ganun, pero manggagaling po yan sa tamang proseso, alinsunod po sa mga panuntunan ng Department of Budget and Management. Yun, okay. Thanks for the update at sana mapag-usapan na yan dahil, Asek, weeks and months na lang ang pinag-uusapan nito pagdating sa preparation. I think we need more than weeks and months, sa pagdating sa paghahanda sa pagtulong sa ating mga kababayan, Tama po yan, Sir Dennis. So ngayon, pasalamat po tayo na humihina na po yung epekto ng El Nino. Pero yun nga po, kung sakali pong tumaas po yung probability na maging La Nina ang weather phenomenon na mararanasan natin in the second half of the year, kailangan po talagang maghanda tayo knowing that pagka po talaga nagbaha dito sa atin, malaki po ang pinsala, hindi lamang po sa kabuhayan, kundi pati na rin po sa yung pang-araw-araw na buhay ng ating mga kababayan, lalo na doon po sa flood-prone area. Yun. Okay. Sige, puntahan na po natin. Asek, tayo po na-share sa isang Facebook page nung pag-uusap natin regarding dito sa water pump na solar. Kumusta na ho ang coordination natin? At ilan na ng mga kababayan po natin na magsasaka po ang nabiyayaan po ng tulong po ng El Nino Task Force? Go ahead po. Opo. Yung in terms of yung po sa mga magsasaka na apektado po, ang affected farmers po kasi natin at saka fisher po, as of March 8 po itong isa-cite ko na datos ay 24,158. Okay. In terms of the assistance po na naibigay na principally by the Department of Agriculture is 404 million na po, so 405 million. So from last week pa po itong datos na to kasi ang ating mga regional field office ng Department of Agriculture, pati na rin po sa tulong ng DILG ay nag-a-assess pa po. So, in terms of yung naibigay na po na tulong, so yan po yung mga financial assistance, rice assistance, fuel subsidy. Pero nabanggit ni Sir Dennis yung solar-powered irrigation system. Yan po kasi ay dumadaan sa bidding process. So I understand po from the last trip of the Department of Agriculture po sa Oriental Mindoro 2 weeks ago, isa pong solar-powered irrigation system pa lamang po ang maito-turn over dun particularly sa Bulalakaw, Oriental Mindoro. Pero may parating pa pong dalawa. Okay. So yun po, kasi meron pong proseso na kailangan sundin, pero po yung pondo at saka po yung mechanism para po makapagbigay ng solar-powered irrigation system, among other things, ay nagsimula na naman po. Oo. Kasi kung pag-uusapan natin yung weeks at saka months ng ayan na yung La Nina, aabot pa ba ito, Asek, sa mga kababayan natin na nangangailangan? Opo, hindi lang naman po kasi yung solar-powered irrigation systems ang ipinapaabot po na tulong. Doon po sa, kunyari po, in particular sa Oriental Mindoro po, kasi meron pong makina or may gadgets po
ang National Irrigation Administration para po malaman kung meron pong groundwater sources na pwede pang pagkunan ng tubig pang irigasyon. So, kasi nga po, dahil dadaan pa sa mahabang proseso yung pag-acquire ng solar-powered irrigation system, babalikan po natin yung normal means, gaya po ng yung mga fuel-powered pump na kukuha po ng tubig mula sa ilalim ng lupa. So yun naman po, yan po yung immediate response na binibigay. Pero yung solar-powered po, pang long-term din po kasi yan na intervention. So, pero po dun sa madalian at mabilisang solusyon po para sa ating mga magsasaka, yan po ay na-turn over o naibibigay agad-agad sa ating mga magsasaka. Ang kagandahan dito, ASEC, let it be a template, no? Kasi alam naman natin na ang La Nina at saka El Nino ay hindi lang ito once every 5 years o 10 years. Halos every year na ito eh. Kung tutusin, kung itong mga experiences ninyo, itong mga proseso, procurement na nangyayaring ito, let it be a template na pwede natin gamitin hanggang sa mga taon na darating ang El Nino at saka La Nina. Tama po yan, sir. No? So, actually, yung El Nino occurs every 2 to 7 years. So, meron na tayong talaga mga leksyon mula sa nakaraang experience natin ng matinding El Nino year na pinagkunan natin ng ating mga prevention and mitigation efforts. So, kaya nga po, bago pa po nung onset ng kasagsagan ng strong and mature El Nino, nag-ayos na po tayo ng mga irrigation canals, nag-provide na po tayo ng farming input at saka nag-ayos na po tayo ng mga irrigation equipment para po mapaghandaan. Very peculiar at very kasi unique lang talaga yung nangyari doon sa Oriental Mindoro. Hindi po inasahan na yung source po ng irrigation, which is surface water, natuyo po talaga. So kaya po hindi po na-anticipate yun. Bagamat nabanggit ko nga kanina, meron naman po tayong sources from underground na pwedeng pagkunan ng tubig pandilig. Ang hindi po na-anticipate agad doon sa Bulalakaw in particular is mabilis na tuyo po yung sapa o yung ilog na pinagkukunan ng tubig pang irigasyon. So, po yan talaga po, kahit kahit 100% po yung paghahanda nyo, kung ano man po yung efforts na pinutin nyo, meron pa rin talagang kailangang i-address kapag nangyari na po yung hindi inaasahang sitwasyon. Kasama na po sa programa, ASEC, yung mga natuyuan ng tanim doon? Sa Oriental Mindoro din yata yun, no? Yung mais po yata yun, ASEC, kasama na ito, no? Yung mga magsasaka na nalugi at wala nang supply ng pagkain para sa kanilang pamilya. Doon muna sa pagkalugi as negosyante, ano ho yung nakalagay ho sa programa po ninyo, ASEC? Opo, at hinihikayat po talaga ng Department of Agriculture ang ating mga magsasaka na mag-enroll po sa Philippine Crop Insurance Corporation para po sakaling mapinsala yung kanilang mga sakahan, meron po silang pwedeng maklaim na insurance. Okay. Pero po, under the program of the DA po, meron po assistance na makukuha po from the Quick Response Fund para po talaga meron silang mapagkunan ng pera sakaling nalugi po sila. Pero of course, meron po talaga tayo naririnig na mga kwento mula sa ating mga magsasaka na hindi po nakapag-invest doon sa insurance at nangutang pa po para lang po makapagsaka sila. So, dyan po papasok yung financial assistance. Pero po, ang Department of Agriculture po talaga ay hinihikayat ang ating mga magsasaka na i-avail po yung ating insurance para po meron po silang safety net sakali po talagang malugi yung kanilang mga sakahan. Oo, saka hingin din natin yung tulong ng mga LGU, ASEC, kasi yung mga yan, parang nahihiya silang pumunta sa munisipyo at saka sa mga opisina ng Department of Agriculture locally para meron tayong reaching out na programa na ginagawa para sa kanila, ASEC, ano? Tama po yun, Sir Dennis. No? Actually, ang first line of defense in terms of where to get aid is dapat yung LGU kasi merong, kung hindi pa po nagdedeklara ng state of calamity, kung nag-declare na ng state of calamity,
meron pong local calamity fund na pwedeng pagkunan ng LGU para matulungan po. Kasi sila po yung pinakamalapit talaga sa ating mga magsasaka. Ang national government, nabanggit ko nga kanina, bagamat willing to step in and ready to step in po talaga ang gobyerno sa pamamagitan po ng Task Force El Nino, meron pa pong proseso. And obviously po nasa Maynila ang central offices po ng principal agency. Pero talaga po, kapag nag-declare po ng state of calamity, ang first line of defense, so to speak po, ay ang LGU. Sa ngayon po talaga, intact pa po yung calamity funds ng most LGU. So kapag nag-declare po sila ng state of calamity, dun po sana manggaling yung immediate na tulong sa ating mga apektadong magsasaka. Yun. Okay. Asek, maraming salamat po sa oras na binigay nyo sa amin and thank you for always answering our call and answering our questions also. Thank you. No problem po. Maraming salamat, Sir Dennis. Maraming salamat sa pagkakataon. Task Force El Nino at future La Nina spokesperson si Asek Joey Villarama. Tuloy po ang mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas! Ronda Pilipinas! Tuloy ang mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Tanggap tayo ng report! Indefinite suspension sa SMNI, pinaimbestigahan ni Senator Robin Padilla sa Senado. Alamin natin ang report ni Patrol 19 Sally Ortega Bueno. Ate Sally, go! Pinaimbestigahan ni Senator Robin Padilla sa Senado ang indefinite suspension na ipinataw ng National Telecommunications Commission o NTC sa Sunshine Media Network International o SMNI noong pang December 2023. Sa inihahaing Senate Resolution 960 ni Padilla, inatasan ng Senate Committee on Public Information and Mass Media na imbestigahan in aid of legislation ang indefinite suspension sa SMNI. Iginiit ni Padilla na bigo ang NTC na mapatunayan sa show cause order nito sa network kung bakit kailangan suspindihin ang operasyon para maiwasan sana ang pinsala o abala sa publiko o sa private interest. Ang pagpapatawaan niya ng walang basihang suspension na order ay hindi lamang pagkait sa SMNI sa due process, kung hindi pinabagsak din ito ang kalayaan sa pamahayag. Ayon kay Senator Padilla, hindi pwedeng labagin ang karapatan ng mamamayan sa public information na anyay nakatutulong sa publiko sa pamagitan ng pagbibigay ng mabuting pananaw sa mga issue na nakakaapekto sa ating lipunan. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! Samantala, isa pa pong report. DSWD nakikiisa sa pagunita sa Ramadan. Alamin natin ang report ni Patrol 30 Jelly Mendez. Jelly, go! Nagpaabot ng pakikiisa ang Department of Social Welfare and Development sa mga kapatid nating Muslim kaugnay sa pagsisimula ng Ramadan sa bansa ngayong araw Marso 12. Nabatid na sumasailalim sa pag-aayuno o fasting ang hindi pagkain at pag-inom ng mga Muslim sa pagitan ng pagsikat at paglubog ng araw. Gayun din ang pagdadasal ng 5 beses sa isang araw upang ipakita ang kanilang kalungkutan na pinaniniwalaang maganda o mainam din sa katawan ng tao. Umaasa ang DSWD na maghahatid ng inspirasyon sa bawat isa ang paggunita ng Ramadan na nagpapakita ng pagmamahal, pagbibigay malasakit sa kapwa at pagpapalakas ng espiritual na koneksyon sa Panginoon. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nagulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad DWIZ Patrol Report. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Natagpo ang patay ang 5 skiers habang nawala ang isa pa o nawawala ang isa pa sa Swiss Alps sa Switzerland. Batay sa ulat, kabilang sa iisang pamilya ang 5 sa mga ito at umalis sa Zermatt, isang sikat na ski destination hanggang sa mapaulat na nawawala sa Tete Blanche region.
Ayon sa pulisya, isang miyembro ng pamilya na nakatakda sanang sumundo sa mga ito ang nag-report sa kanila matapos ang dumating ang mga ito sa pinag-usapang lugar. Dahil dito ay agad na naglunsad ng search and rescue operation ang mga otoridad na naging pahirapan pa dahil sa masamang panahon. Ronda Pilipinas. Samantala, para sa ating balitang sports, UST Growling Tigers tinapos na ang kampanya ng End Run Colleges Titans sa Pinoy Liga Next Month Cup. Sports report mula kay Kim Gomez. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Nagwakas na ang kampanya ng home team na Enderan Colleges Titans sa Pinoy Liga Next Month Cup matapos silang talunin ng number 1 seed sa Bracket A na University of Santo Tomas Growling Tigers sa kanilang quarterfinals match 59-46. Pamilyar na ang dalawang koponan sa isa't isa dahil sa elimination round ay nagharap na rin sila. Matatanda ang close game ang nangyari noon sa LMs kung saan lumamang lang ng 3 puntos ang UST. Inaabangan din ng Pinoy Liga fans ang match-up na ito dahil mayroong quality foreign players ang parehong kupunan. Ayon sa team manager ng Growling Tigers na si Eric Ang, siya ay natutuwa dahil nakaabot sila ng quarterfinals at nagugustuhan niya ang ipinapakita ng kanyang players kung saan ang lahat ay nag-contribute. Ngayong pasok na sa semifinals, makakaharap ng UST Growling Tigers ang College of St. Benil Blazers. That portion was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Ronda Pilipinas. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Samantala, para sa ating showbiz, video ni Rio Locsin na iyak ng iyak. Nag-viral. Showbiz report ni Anton. Para sa aking balitang showbiz, kalat na kalat isang video kung saan umahagulgol ng iyak ang aktres na si Rio Locsin. Sa nasabing video, makikita ang aktres na yakap-yakap ng kanyang co-star na si Ruru Madrid habang inihimas ng aktor ang likod nito para makahinga. Hawak-hawak naman isang production people ang kamay ni Rio upang sabihin dito na nasa tabi lamang sila nito at handa itong damayan. Maya-maya ay iniupo ito ni Ruru at ng kanilang mga kasamahan at saka pinainom ng tubig upang kahit paano ay humupa ang nararamdaman itong emosyon. Kaugnay nito, hindi naman malaman kung sino ang original na nag-post ng nasabing viral iyak video ni Rio dahil sa dami na nag-share nito. Hindi rin malaman kung ano ang dahilan ng walang tigil na pag-iyak na aktres, ngunit kitang-kita ang pag-aalala sa mukha ni Ruru kaya't hindi nito iniwan at hindi rin ito tinigilan ng paghima sa likod si Rio para lumuwag ang pakiramdam nito. Nangyari ang nasabing insidente sa set ng teleserye na Black Rider na pinagbibidahan ni Ruru. At yan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. At bago tayo magpaalam, tayo munang magpatama quote of the day. Ang ating patama quote for the day ay, kung pagod ka na sa o kung pagod ka na, ang ating patama quote for the day, bumabakit. Kung pagod ka na sa hamon ng buhay, alalahanin mo na may mas pagod pa sa iyo na lumalaban ng patas. Okay, meron akong dyan, isang thought. Pag pagod na kayo sa buhay, magpahinga kayo. Pero huwag kayong susuko. Okay? Ulitin natin, kung kayo'y pagod na at feeling nyo ang dami-dami nyo ng problema, pwedeng magpahinga, pero hindi pwedeng sumuko. Yon! At yan ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas.